Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 314 na BHW na accredit ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Naan-araya na naikant accreditation te group 314 na barangay health workers iti syudad ti Batak kan tinasaong nga LGU ti Ilocos Norte. Ti kaunaan na makapag-accredit kada iti BHW babaon iti City Health Office. Second kani City Health Officer si Abundo nga importante kalakwada nga adda dagiti nakasagana nga health workers iti kada barangay tapnon kasta ket adda dagiti mangtulong kada iti kabarangayan no adda dagiti problema da iti salunat nakaipalaon ngamin kunana iti Universal Healthcare Law aron banglaeng nga adda ti makaumanay abilang dagiti healthcare workers stop no makaipaay ti komprehensibo ken di kalidad a serbisyo medikal pakaibilangan ditoyen dagiti barangay. Manayek ti dati kinuna ni DOH Representative Adrian Doctolero aparte iti 8-point agenda ti Department of Health ti kinadda dagitoy nga healthcare workers kunana dagiti BHW ket adda anti-papalkan function amayan nato iti naganda. B. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. H. Handa sa krisis. Ken W. Pag-iwas sa sakit. Ti accreditation dagiti healthcare workers ken tapno kitaan dagiti paglainganda iti healthcare services ken tarabayan dagiti BHW tapno mapalaing pay dagitoy nga skills da. Tipo diti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. La Union Police tiniyak ang kahandaang magresponde sa panahon ng kalamidad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nakikaykay sa La Union Police sa Provincial Office iti simultaneous sa showdown inspection kadagiti disaster response equipment capabilities anaanga idi Mayo 28 na isayang kate aktibidad iti Marangal Grandstand Camp Diego Silang Barangay Carlatan San Fernando City La Union kaspa sa nationwide nga inisyatibo ti PNP National Headquarters. Tarigaga dito ang masukima ti kinasagana ti pulisya nga agresponde no adda ti mapasamak adidigra. Indaulwan ni Police Lieutenant Colonel Arnold Ongatchen, Deputy Provincial Director for Operations ti LUPPO, iti sidong ti supervision ni Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte, tinaangay nga inspeksyon. Nakipasatmat iti inspeksyon ti 20 a police stations iti La Union, pakiramanan ti La Union Provincial Mobile Force Company. Daytoy a simultaneous sa showdown inspection, ti pamaniknag iti commitment ti pulisya, amang patibkar iti disaster response, kan mang protektar karigiti umili kontra iti epekto ti natural adidigra. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Palawan. National Cluster Summit ng Department of Agriculture isinasagawa sa Puerto Princesa City, Palawan. Narito si Miriam Basig para sa balita. Agapadayon ng atatabong pangaruang National Cluster Summit, ang Farm and Fisheries Clustering e-Consolidation o F2C2 nga programa ang Department of Agriculture sa Costa Palawan Resort sa siyudad ang Puerto Princesa, Palawan. Sa formal nga pag-impisa ang programang daging Martes, May 28 dagon nga dya, ingkon DA Undersecretary ig Chief of Staff Attorney Alvin John Balagbag nga ara mapipilian kundi ang paryong erembengan o arapinan ng mga manig panguma ig manig pangisda sa gobyerno ig pribadong sektor para mas mapakayad-andang mga parangabuhi
pangabuyan. Mas mayad makunta na ang rembang sanda para mas mapatinlo andang mga patibas, magiging madali ang intervention ng gobyerno, mas matabang makinarya, mas matabang abuno, iba pang tabiyang sa asambit nga sektor. Pero digi sa imbuat nga press conference sa pakiman ng Radyo Pilipinas Palawan kung talagang nabot ang temang pagkaing sapat ahon ng lahat sa F2C2 sa unang National Summit Kasangdagon, inkunday Attorney Alvin John Balagbag nga ang matamang success stories ang mga manig panguma, manig pangisda ang magapamatod nga ag-uminto ang kasapatan ng pagkaon sa nasyon. Matama makunta na ang magapamatod nga ag-uminto andang mga patibas, andang kita, agdas andang pangabuyan. Sa pagpadayon ni ang F2C2 Second National Summit, magabisita ang mga partisipante sa Gintong Butil Agri Farm, sa Iwahig Prison and Final Farm, sa Binuatan Creations. Tema nga tatabong dya ang mula sa kanya-kanya patungo sa sama-sama. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Direkta Ayuda Payout isinagawa ng LGU Borongan. Mahigit 6,000 mga estudyante ng lungsod inaasahang makikinabang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nagpapadayon at tungindo dumara nga direkta ayuda payout ang lokal nga pamunuan ng syudad han Borongan, ipinagyan pagbinuligayan City Treasurer's Office CTO o City Social Welfare and Development Office CSWDO kagintikangan han Mayo 17. Nilalauman nga maabotin sobra sa 6,000 nga mga burunganon nga college o senior high school students, laki pa adton mga naeskwela gawasan syudad adton makakabenepisyo in 1,500 pesos ng ayuda pinansyal para ikaduha nga semestre han school year 2023-2024. Ininado ni katulong ay gayon nga nagduhol han nasabing ayuda pinansyal adton lokal nga pamunuan, tikanghan parigunan ang nasabi nga Social Services Program ang City Ordinance No. 241 Series of 2022 ngaging kikilala nga direkta ayuda ha Borongan City. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Halos 100 agrarian reform beneficiaries sa Southern Leyte nakatanggap ng financial assistance mula sa DSWD. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuuang ulat. Nakadawat og tabang pinansal ang mga agrarian reform beneficiaries kon ARB sa Southern Leyte niadtong Mayo 28 nining tuiga. Nasayran sa Department of Agrarian Reform kon DAR Eastern Visayas nga moabot sa 99 ka ARBs ang natabangan ilawom sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AX. Gitaho nga ang matag benepisyaryo nakadawat og tag 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD og tingog party list. Gipadayag sa DAR Eastern Visayas nga ang mga nakadawat nga ARB sigikan sa mga kanungsuran sa Malitbog, Makrohon, Hinunangan ug Dakbayan sa Maasin. Ang ayang masayran nga gihimo ang payout sa buhatan sa DAR Maasin ug sa Hinunangan Municipal Cultural Center. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, high value crops production sa Northern Mindanao na ispaigtingin ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pagpahigayon sa sunod-sunod nga site visit sa mga production area sa high-value crops sa lalawigan sa Bukidnon ug Misamis Oriental,
ang ipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 karong bag-o. Gibutyag ni DA Undersecretary for High Value Crops Cheryl Marie Natividad Caballero ang katuyuan sa strategic site visits maong pag-assess sa kasamtangan ng production performance sa reyon ug ang pagsuta unsang aspeto sa crop production maka-intervene ug makatug suporta ang DA aron sa ingon nga mas mapalambo ang high value crops productivity, efficiency ug sustainability. Sa pagbisita nini sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, ang DA official yatagan og dugang impormasyon kalabot sa kasamtangan nga research ug innovations sa potato seed production pinagi sa tissue culture ingon man ang public-private partnerships. Giadtuan usab sa DA official ang Finca de Garces, usa ka Arabica coffee farm sa Pangantukan, Bukidnon. Mahinumduman nga niadtong 2023 ang Finca Garces Arabica Coffee nakakuha sa first place sa bag-o lang gipahigayon nga Philippine Coffee Competition. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, mga malalaking infrastructure projects puspusang ipinatutupad ng DPWH Region 9 sa Zamboanga Peninsula. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Og tanong gipatuman karon sa Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH9 ang dagkong mga infrastructure projects sa nagadiyang mga lugar sa Kasadpang Mindanao o sa Zamboanga Peninsula. Kini may kalabutan sa Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pipila sa mga proyektong pang-infrastruktura nga gipatuman karon sa DPWH9 mao ang 33 ka kilometro nga Coruan Cebuco Road nga magdugtong sa Zamboanga City ug sa Zamboanga del Norte. 1.21 ka kilometro nga Gicam Bridge sa Zamboanga Sibugay, 24 ka kilometro ang Artelim Siocon Road nga magkonektar sa Zamboanga Sibugay ug sa Zamboanga del Norte, 18 ka kilometro ang CI Gapol Road sa Zamboanga Sibugay ug ang 7.38 ka kilometro nga Gotalak Baligian Alternative Road sa Zamboanga del Norte. Tumong sa maong mga proyekto nga matagan og hapsay luwas nga biyahe ang mga residente ug mapalambog mapasulbong ang ekonomiya sa Kasadpang Mindanao. Ang mga proyekto kabahin gyapon sa infrastructure flagship projects ni Pangulong Marcos ilawom sa iyang Build Better More Development Agenda para sa bag-ong Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, LGU Iligan City nakibahagi sa pagdiriwang ng National Flag Day. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Misalmot ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Iligan sa pagsaulog sa National Flag Day niadtong Martes, May 28 sa Centennial Park, Dalipuga, Iligan City. Sa iyahang mensahe niingon si Iligan City Mayor Frederick Siao nga ang bandila sa Pilipinas nagsimbolo sa pagkatao o pangandoy sa mga Pilipino alang sa panaghiusa bisan pa sa mga kalainan. Nanginaut usab ang mayor nga mamahimong inspirasyon kini sa pagtinabangay aron makabuot ang maayong kaugmaon taliwala sa mga hagit nga giatubang sa dakbayan ug nasod. Samtang gipangunahan sa mayor ang pagsunog sa karaan ug kupas nga bandila sa Pilipinas subay sa Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Makatod pa sa mensahe ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kalabot sa National Flag Day, giauhag niya ang mga Pilipino nga hinumduman ang mga Pilipino nga nagsakripisyo sa ilahang kinabuhi alang sa kagawasan sa nasod. Hinumduman nga unang giwara-wara ang bandila sa Pilipinas niadtong May 28, 1898 human gipildi sa Armed Forces of the Philippines ang puwersa sa Espanyol. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.